Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At asawa ko hindi mahalaga sa buhay niya ang pagjugjog bilang asawa. Sana nagmadre na lang siya. Ayan, may exclamation point pa yung kanyang galit na galit ang mister. Ayan. Sabi niya ang asawa niya daw hindi mahilig ito sa jugjugan. Dapat daw ay nagmadre na lang daw ito. So yun lang po yun, magbibigay tayo ng opinion sa ating sender. May mga kababaihan naman talaga na kadalasan kapag ka ito ay nag-aasawa na sila kasi nawala na yung excite. Unlike na yung kapag ka magjowa pa lang sila, sobrang excited ito, sobrang kalain mo wala nang tigil, sige banat na ng banat kasi andun pa yung sobrang kinikilig sila, yung sobrang nasasarapan sila, at yun talaga yung oras kasi nanakaw. Ayan, kumbaga sa atin, syempre dalaga pa sila, andyan pa yung feel na feel nila kapag kayo ay nagjujugan. Pero kapag ka nag-asawa na, nawala na yung excite, lalo kapag ka may anak na kayo, wala na talaga yun sa kanila, yung jugjugan na yan. So may iba't iba na silang priority sa buhay. Yung pamilya nila, kung paano mabuhay nila at paano yung magpapalaki. Kaya yung ending ay pagdating sa jugjugan ay nawawalan na rin sila ng interest. Ganun yun. Pero may mga kababaihan naman na kahit sila ay mag-asawa na talaga ay mas ginagalingan nila para daw hindi maghanap si mister ng ibang babae. So ibig sabihin masipag pa rin ang isang babae na magpasaya sa kanilang mga mister. Kaya kung ikaw ay nakahanap ng isang babae na magaling, masipag, at higit sa lahat bonus na yung sobrang galing pagdating sa kama, so ibig sabihin napakaswerte mo na dahil wala ka nang hahanapin pa kapag ka ganito ang misis mo. Pero kapag ka nakatagpo ka naman talaga ng tamad sa kama, so hihaya lang at wala nang gagawin, so ibig sabihin nga ka talaga. Ikaw lang yung maiinis ka sa asawa mo dahil walang ginagawa, tapos kapag kayo ay nagyayaya pa kay misis, ayaw na niya kasi nga sinasabi niya na wala siyang gana, tamad siya pagdating dito. Pero alam nyo ba, baka naman natutulog lang yung L ni misis. Kailangan kung ayaw niya at tamad siya dito, humanap ka ng paraan para ganahan si misis, buhayin mo ang natutulog niyang L. Napakasimple lang yon. Hanapin mo yung kanyang kahinaan, kung saan siya mahina. Ayan, sa siopaw ba niya, sa tilapia ba niya, kung sa liig ba niya, sa tenga man yan, ay talagang hanapin mo para mabuhay mo ang kanyang natutulog. Ayan, kasi kapag yan nabubuhay na ang isang babae, aba naman talagang mapapalaban ka na, magagawa na rin niya yung mga gusto niyang gawin sa inyo. At para hindi ka ma-stress sa asawa mo tuwing kayo ay nagyayaya ng hana sa inyong mga asawa, ay talagang game na ito kasi nabuhayan na sila. So ganun lang yun kasimple. Wag kang sumuko. Kailangan gumawa ka ng paraan kung paano mo mabubuhay si misis pagdating dito. Kasi minsan, kapag pagod naman talaga yung babae, kahit paanong yaya mo talaga sa kanya, ay tatamarin na lang yan. Kasi nga, nakakatamad naman talaga kapag kayo ay nagjujugjugan dahil nga pagod na ang kanyang katawan sa gawaing bahay. So, ikaw na lang yung mag-adjust talaga. Except na lang kung talaga ang babae talaga, kahit hindi pagod, tamad talaga ito, ay gumawa ka ng paraan talaga sa misis mo para mabuhay niya ang katawang lupa niya, mga kasawi. So yun lamang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin, sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga.